Kung ang motor ang e-bike ang nagsisilbing paa ng e-bike, ang motor controller naman ang nagsisilbing utak ng isang e-bike o kahit ano pang electric vehicle. Dito malalaman ang performance ng isang e-bike. Kahit ang e-bike mo ay mayroong 2,000 watts motor, pero mayroon ka lamang 1,000 watts controller, takbong 1,000 watts lamang ito. At kung mamalasin pa, ay posibleng masunog ang motor mo. Sa bidyong ito, aking hihimay-himayin ang trabaho ng controller ng isang e-bike. Tara, nood tayo at mag-upgrade ka na ng iyong e-bike. Ano ba ang controller? Ang motor controller ay isang circuit board na pinoprotektahan ng selyadong casing na mayroong nakalabas na sandamakmak na wire. Ito ay kadalasang nakalagay sa loob ng unit na nagkokonekta sa lahat ng parte ng e-bike, gaya ng motor, baterya, LCD panel, sensors, at throttle upang makontrol ang bilis ng pag-ikot ng motor, pag-start at pagtigil ng unit. Ang controller ang nagkokontrol ng huhuguting power mula sa baterya na dadalhin patungo sa motor. Karaniwang makikita ang controller sa protektadong parte ng e-bike upang maiwasan ang pagkanakaw, pagkabasa o pagkangat-ngat ng daga dahil isa ito sa mga mahal na bahagi ng isang e-bike. Paano ito gumagana? Ang controller ay humuhugot ng enerhiya mula sa baterya at ang enerhiya na hinugot ay ipapasa sa motor sa pamamagitan ng Hall sensor. Kapag pinihit mo ang throttle o silinyador, na ire-regulate mo ang power na huhugutin ng controller sa battery. Mas malakas ang piga ay mas malakas ang power na mahuhugot sa battery. Ano-ano pa ang trabaho ng controller? Kumbaga sa computer, ito ay ang CPU ng e-bike na tumatanggap ng inputs mula sa mga electrical na bahagi ng unit. Ilan sa halimbawa ay ang Hall sensor, throttle, baterya, panel display, phase wire ng motor, brake sensor at reverse. Sa controller din dumadaan ang accessory line para sa power supply ng busina, signal light, headlight, hazard light kung meron at reverse sound kung meron ng unit. Meron din itong mga safety features na kadalasan ay iba-iba base sa brand o design. Isa dyan ang low voltage protection. Kapag na-detect ng controller na mababa na ang voltage ng battery, agad nitong pinapahinto ang motor upang maprotektahan ang baterya sa pagkaka-over-discharge. Nakasulat sa labas ng controller kung ilang voltage ito nagka-cut off. Mayroon ding over-voltage protection. Kapag naman masyadong mataas ang voltage, ay agad din itong pinapahinto ang motor sa parehong dahilan sa low voltage. Isa pa ang over-temperature protection. Sa mga controller na maaaring i-monitor sa application sa cellphone, maaari ding mamonitor ang temperatura nito at maaaring pahintuin kung sobra itong nag-iinit. Kaya ang iba ay naglalagay ng liquid cooling system para sa mga high-powered controllers. O diba parang CPU talaga ng computer. At ang isa pa ay ang brake sensor. Sina-shutdown ng controller ang motor kapag na-detect nito na nagpreno ang driver. Kapag aksidenteng mapiga ang throttle nang nakapiga sa brake ay hindi iikot ang motor nito. Ngunit minsan ito ay dinidisconnect ng mga e-bike users dahil kapag nabasa ang sensor na makikita sa brake lever nang dahil sa ulan o paglilinis ay titirik ka talaga dito. Pero sino ba namang driver ang pipiga sa throttle habang nakapreno sa brake lever? Magkano ba ang mga controller? Ang mga controller na hindi programmable ay kadalasan nagre-range ng 500 to 3,000 pesos. Depende sa watts ito. At syempre, depende rin sa seller. Ang mga controller na programmable naman ay nagre-range ng 3,000 to 20,000 pesos. Depende rin sa maximum wattage. May kamahalan ng mga ito dahil maaari mong i-set up ang lakas na nais mo, ngunit may limit lamang. Nare-repair ba ang sirang controller? Kung ang controller mo ay low wattage at mura lamang, mas mabuting ito ay palitan na lamang ng bago dahil kadalasan sa mga generic controllers ay disposable. Ano-ano ba ang kadalasang dahilan at nasisira ang controller? Pinakamadalas na dahilan ay kapag ito ay mabasa, lalo na kung hindi nakapwesto sa bahagi ng e-bike na hindi aabutin ng baha o kaya naman tuwing nililinis ito. Isa pang dahilan ay ang mga mababait na daga
na nagngangat-ngat ng wirings. Kaya ang iba ay pinupwesto ang controller sa underseat compartment para sa mga two wheels upang proteksyonan sa ulan at mga daga. Anong controller ang dapat piliin? Kung naisipan mo na mag-upgrade at palitan ng iyong controller, piliin ang controller na akma sa iyong motor at baterya. Piliin ang controller na compatible sa iba't ibang voltage kagaya ng power driver, bottle, at blood controller. Dahil napaprogram dito kung anong baterya ang mayroon ka. Kapag ang motor mo naman ay 400 watts lamang, hindi ka rin maaaring magpalit ng controller na higit sa 800 watts para hindi masunog ang iyong motor. Kung nabibitin ka naman sa 800 watts, ay upgrade mo lamang sa higher watts ang iyong motor. Mas mataas na amperahe, mas mataas na watts o power ang maiuutos nito sa motor upang kayanin ang matatarik na lugar sa inyo kung mayroon. Mas mataas na voltage naman ay mas tataas ang top speed ng iyong e-bike. I-check din mabuti ang wirings ng controller kung akma ito sa wirings ng iyong motor. Dahil may mga controller na may linya para sa reverse button para sa mga 3 wheels. Madami sa internet ng wiring diagram ng controller kung sakali na gusto ninyong i-DIY ang pagpapalit nito. Lakas ng loob lamang ang kailangan. Kung kayo naman ay natatakot at walang oras, mas makabubuting humanap na lamang ng e-bike technician para sa pagpapalit nito. Maaari na ito sa halagang 1,000 to 1,500 pesos labor fee, depende sa controller na i-install. May katagalan din kasi ito sa pagkakabit lalo sa pacing na tinatawag o iyong pagko-combination ng mga phase wire na yellow, blue at green dahil maaaring may dragging o iyong pigil ang pag-ikot ng motor at minsan naman ay pabaligtad ang ikot ng motor na maaaring masolusyonan kung may self-learning wire ang controller. At iyan ang aking mga tips pagdating sa motor controller ng isang e-bike o e-trike. Ingatan natin ang ating e-bike lalo na ang controller nito dahil isa ito sa main parts ng e-bike. Kung kayo ay may mga suggestion ay paki-comment na lamang ito sa baba. Sana nakatulong sa mga kapwa e-bike users ang video kong ito. Kung kayo ay may natutunan, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa aking munting channel. At pag-click na rin ang notification bell upang maging updated ka sa e-bike facts, updates at tips. Paki-follow na rin po ako sa aking Facebook page na Michael Pro bilang suporta. Marami pong salamat sa panonood.